Alam mo ba na may mga tribo sa Pilipinas na kinatatakutan noon pa man? Hindi sila basta-basta ginagalaw dahil kilala sila sa pagiging mabangis, mapaghigante at sa kanilang mga ritual na nakakakilabot. Isa sa mga tribong tunay na kinatatakutan noong sinaunang panahon ay ang Kalinga na mula sa Cordillera. Kilala sila sa pagiging headhunter tribe. Normal para sa kanila ang pagkuha ng ulo ng kaaway. Ang ulo ay hindi lang tropeyo ng tagumpay kundi ritual offering para sa mga ninuno at espiritu at simbolo ng proteksyon para sa buong komunidad. Ayon sa ilang anthropologist, kapag nakakuha ng ulo ang isang mandirigma, itinuturing siyang tunay na lalaki, may dangal at karapat-dapat igalang. Pero ang mas nakakatakot dito, may tradisyon sila na isabit o ipakita ang ulo ng kanilang napatay sa harap ng bahay o sa gitna ng village bilang babala sa mga gustong sumalakay. Para sa kanila, mas maraming ulo, mas matibay ang proteksyon ng tribo laban sa sumpa, sakit o kaaway. Isa pang kilalang tradisyon nila ay ang paghahandog ng dugo ng napaslang sa mga anito o espiritu para humingi ng lakas at tagumpay sa susunod na laban. Ginagawa ito sa pamamagitan ng ritual na may kasamang sayaw at awitin ng matatanda habang dinudugo ang ulo ng kalaban. Sinasabing noong unang panahon ng Kastila at Amerikano, takot na takot ang mga sundalong pumasok sa teritoryo ng Kalinga dahil marami sa kanila ang hindi na nakabalik. Kung hindi kanila kilala o kung itinuturing kanilang banta, maaaring maging target ka ng kanilang mandirigma. Bagamat hindi na nila ginagawa ang headhunting, makikita pa rin sa kanila ang diwa ng pagiging mandirigma, tapang at determinasyon. Sa ngayon, kilala sila sa kanilang pagbabatok o traditional tattooing. Para sa kanila, ang tattoo na ito ay hindi palamuti lamang, kundi may malalim na kahulugan. Ang batik sa dibdib at balikat ng lalaki, simbolo ng pagiging mandirigma at ng kanilang natamong tagumpay. Para sa babae, ang tattoo sa braso at kamay ay tanda ng kagandahan, pagiging dalaga at karapatan sa pag-aasawa. Ang mga disenyo ng tattoo ay ipinapasa sa pamamagitan ng ritual at panaginip ng mambabatok katulad ni Apo Wang-od, ang pinakakilalang traditional tattoo artist ngayon. Naniniwala silang ang bawat guhit ay nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu at nagdadala ng swerte sa buhay. Ang Ilongot, na kilala rin bilang Bugkalot, ay isang tribo na matatagpuan sa kabundukan ng Sierra Madre at Caraballo sa Luzon. Kilala sa kanilang tradisyon ng pangunguha ng ulo o headhunting. Ayon sa mga pag-aaral ng cultural anthropologist na si Renato Rosaldo, para sa Ilongot, ang pagputol ng ulo ng kaaway ay hindi lamang dahil sa galit o digmaan. Ito ay isang ritual na nagpapagaan ng matinding emosyon o grief na nararamdaman ng mandirigma lalo na kapag may namatay sa pamilya para di umano makabalik muli sa normal na buhay. Ang proseso ay inilalagay raw muna ang ulo sa isang basket at isinasama sa ritual dance bago itapon sa ilog. Sa ganitong paraan, naniniwala silang na iwawaksin nila ang mabigat na damdamin. Noong 1970s, isinusulong ng gobyerno at missionaries ang pagwawakas ng headhunting tradition at karamihan sa Ilongot ngayon ay namumuhay ng tahimik bilang farmers at hunters. Ngunit noong sinaunang panahon, kapag narinig mo ang pangalan ng Ilongot, takot ang iyong mararamdaman dahil kilala sila sa kanilang fierce headhunting raid sa kalapit na tribo. Ang Tausug ay isa sa mga tribong Moro na matatagpuan sa Sulu Archipelago. Kilala sila bilang people of the current dahil sa kanilang husay sa paglalayag at pakikipaglaban sa dagat. Ngunit higit sa lahat, kinatatakutan sila noon dahil sa tradisyon ng pagiging huramintado. Ano nga ba ang huramintado? Ito ay mandirigmang tausug na nanunumpa sa ala bago lumusob sa kalaban sa pamamagitan ng suicide attack. Ginagawa nila ito dahil naniniwala silang kapag namatay sila bilang huramintado, tiyak ang kanilang pagpasok sa paraiso. Ayon sa mga history records ng American occupation sa Sulu, kapag naging huramintado ang isang tausug, magsusuot siya ng puti bilang simbolo ng kalinisan at kapatiran kay ala. Hahawak na matalim na kris o barong at susugod sa kampo ng kaaway nang walang takot sa kamatayan. Dahil dito, itinuturing sila noon bilang pinaka-nakakatakot na warrior class sa buong Mindanao at Sulu. Bukod dito, kilala ang tausug sa kanilang martial arts na silat at kuntaw. Ginagamit nila ito noon sa digmaan at ngayon bilang paraan ng self-defense at cultural discipline. May tradisyon din sila na bago lumaban, nilulubog muna ang kris sa dagat upang linisin sa malas at bigyan ng lakas ng espiritu ng karagatan. Kung hindi raw nila ito gagawin, maaaring mabigo sila sa laban. Sa kabila ng lahat ng ito, makikita hanggang ngayon ang warrior spirit ng tausug sa kanilang tapang, disiplina at mataas na respeto sa tradisyon. Ayon sa NCCA, ang kanilang kultura ay pinagsama-samang sining, relihiyon at pandirigma.
Ang Mandaya, na kilala sa kanilang pagiging Bagani warrior class o mga mandirigmang itinuturing na bayani at tagapagtanggol ng tribo laban sa kaaway. Sila ay matatagpuan sa kabundukan ng Davao Oriental at Compostela Valley. Noong unang panahon, kinatatakutan ang Mandaya dahil sa kanilang ritual ng pagiging Bagani. Hindi basta-basta maging Bagani, kinakailangang makapatay ka ng kalaban bilang patunay ng iyong tapang. Kapag ikaw ay naging Bagani, may karapatan kang magsuot ng pulang headcloth at magdala ng espesyal na sandata bilang simbolo ng iyong status. Mayroon din silang nakakatakot na tradisyon na kapag nakapatay ang Bagani, isinusunod nilang inumin ang dugo ng kaaway o ipahid sa kanilang sandata. Ginagawa ito hindi para lamang ipakita ang tapang, kundi bilang ritual upang mapanatili ang lakas at espiritual na proteksyon ng kanilang espada. Kung hindi kasi nila ito gagawin, maring magdala ng malas o pagkatalo sa susunod na laban. Bukod sa warrior traditions, kilala rin ang Mandaya sa kanilang kakaibang dagmay weaving. Ang dagmay ay telang gawa sa abaka pero hindi ito basta-basta hinahabi. Kailangang mapanaginipan muna ng weaver ang disenyo bago ito gawin dahil kung hindi, maring magdala ito ng sakit o malas sa kanya. Ang tradisyong ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa espiritu ng kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Hanggang ngayon, dala pa rin ng Mandaya ang kanilang diwa ng katapangan at spiritual weaving traditions. Isang tribo na noon pa man ay kinatatakutan sa kanilang tapang at iginagalang sa kanilang kultura at sining. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Ang Magahat, na kilala rin bilang Manobo Magahat, ay isa sa pinakamisteryosong tribo sa Visayas at Mindanao. Noon ay kinatatakutan dahil sa kanilang warrior reputation at may kakaibang pamumuhay sa gubat. Makikita sila sa mga kabundukan ng Southern Negros at Northern Mindanao. Ayon sa mga matatandang kwento sa Negros, ang Magahat ay kilala noon bilang forest people, bihasang mangaso, manghuli at makipagdigma kung kinakailangan. Ang nakakatakot na bahagi ng kanilang tradisyon ay ang paghihiganti o vendetta killing. Kapag may napaslang sa kanilang tribo, hindi ito tinatanggap ng tahimik. Obligasyon ng mga kamag-anak at buong tribo na makaganti sa anumang paraan at ang panata ng paghihiganti ay ipapasa sa susunod na henerasyon hanggang makamit nila ang hustisya. Dahil dito, takot na takot noon ang ibang tribo at mga dayuhan na sirain at panghimasukan ang kapayapaan sa kanila. Bukod dito, may mga alamat sa Negros Oriental na kapag pumasok ka sa teritoryo ng Magahat nang walang paalam, maaari kang hindi na makalabas. Pinaniniwalaan din noon na mayroon silang mga babaylan o shamans na may kapangyarihang espiritual upang protektahan ang kanilang lugar. May kwento pa na ang kanilang leader noon ay may kakayahang magbago ng anyo, minsan hayop at minsan matandang lalaki, upang takutin at paalisin ang mga dayuhan o manghimasok sa kanilang gubat. Isa pa sa kanilang tradisyon ay ang paglalagay ng mga anito o wood spirit carvings sa paligid ng kanilang sariling pangalan at ritual. At kapag hindi mo ito iginalang, naniniwala silang maaari kang sumpain, magkasakit o malasin sa buhay. Sa kabila ng kanilang nakakatakot na reputasyon noon, ang Magahat ngayon ay namumuhay ng tahimik sa kabundukan. Patuloy na pinapangalagaan ang kanilang kultura, paniniwala at tradisyon. Mga pamana na nagbibigay kulay at misteryo sa kasaysayan ng Visayas at Mindanao.